Pamilya ng Diyos, tayo ay nagtipon ngayon upang pag-isahin ang ating mga tinig at ang ating mga buhay sa pagpupuri sa Diyos. Napakabuti at napakagandang pagmasdan kapag tayo ay namumuhay ng nagkakaisa. Tayo ay nagtitipon upang ipagdiwang kung paano tayo pinag-isa ng Diyos upang mamuhay, maglingkod, magsaya at magpahinga bilang katawan ni Kristo. Napakabuti at napakagandang pagmasdan kapag tayo ay nabubuhay ng nagkakaisa. Tayo ay nagtitipon upang alalahanin kung paano kumilos ang Diyos sa pamamagitan natin upang maibahagi ang pag-ibig ni Kristo sa isa't isa at sa ating mga kapitbahay, sa pamamagitan ng ating mga panalangin, presensya, mga kaloob, paglilingkod at pagsaksi. Napakabuti at napakagandang pagmasdan kapag tayo ay nabubuhay ng nagkakaisa. Pamilya ng Diyos, tayo ngayon ay lumalapit bilang magkakaiba at natatanging sangkap ng katawan ni Kristo upang matuto at lumago, hindi sa pagiging magkatulad, kundi sa pagkakaisa, sa pag-ibig sa Diyos, sa ating sarili, sa ating kapwa at sa buong sangnilikha. Napakabuti at napakagandang pagmasdan kapag tayo ay namumuhay ng nagkakaisa. Salamat sa Diyos. Amen. In unity we live our song of grateful adoration. For brothers brave and sisters strong, a cause for celebration. For those whose faithfulness has kept us through distress, who've shared with us our flight, who've held us in the night, the blessed congregation. For stories told and told again to every generation, to give us strength in time of pain, to give us consolation, our spirits to revive, to keep our dreams alive when we are far from home and evil seasons come. How firm is our foundation? For sacred scriptures handed down, oh blessed trust and treasure, which give us hope when hope is gone, and make us weep with pleasure. And when our eyes grow blind, and death is close behind, we shall recite them still, whose words our hearts can feel, with hope beyond all measure. O God, our way, our bread, our rest, of all these gifts the giver, our strength, our guide, our nurturing breast, whose hand will yet deliver, who keeps us till the day when night shall pass away, when hate and fear are gone, and all our work is done, and we shall sing forever. Tayo po'y lahat may manalangin, makapangyarihan at marangal na Diyos, pinupuri ka namin sa iyong kaluwalhati at pag-ibig na ipinahayag mo sa amin.
sa pamamagitan ni Jesus. Salamat sa bagong buhay na iyong ibinigay at pamamagitan ng banal na Espiritu na gumagabay sa amin sa aming paglalakbay sa oras na ito ng pagsamba. Naway maipahayag mo sa amin ang aming pasasalamat at ang aming paghanga sa iyong kabutihan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. O Diyos, nananabik kaming maging isang pamayanan ng mga mananampalataya na nagkakaisa sa iyong Espiritu. Ngunit sa halip, marami pa rin pagkakahati-hati sa aming kalagitnaan, sa denominasyon, sa politika at sa teolohiya. Nabibigatan kami sa mga tensyon at sa mga bagay na patuloy na naghihiwalay sa amin. Tawarin mo kami, dakilang Diyos, sa aming malaking pagkakasala ito. Turuan mo kaming mamuhay ng sama-sama bilang isang pamayanan na nagmamahalan sa kabila ng aming mga pagkakaiba at gumagalang sa isa't isa sa lahat ng aming ginagawa at sinasabi. Tulungan mo kaming maging kung ano ang iyong itinatawag sa amin, iisa ang puso at iisa ang kaisipan. Sa pamamagitan lamang ng biyaya ng iyong anak na si Jesucristo ay makakamit namin ito. Amen. Tayo po ay magbatian at mag-awitan upang ipakita ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Amen! Sama-sama po tayong kantahin natin ang God is good all the time. Kahit bumabagyo, there's always something good that happens. God is good all the time. He puts a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. Who's a song of praise in His heart of mine? God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you walk into the valley, to the shadow all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. 'Cause He promised to be with you
Amen. Patuloy po nating awitan ng Panginoon. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. But now I see. Grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How preciously the grace appeared, the others believed. My chains of I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy rained. Unending love, amazing grace. This promise good to me. His word my hopes renews. He will my shield and portions be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forget to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. Amen. Para po sa salita ng Diyos, ito ay matatagpuan sa Lumang Tipan sa Genesis chapter 1 to 15. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga tiga-Ehipto. Kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat ko sa inyo sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto.
Ngunit huwag ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyo sisihin ang inyong sarili sa ginawa niyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang taggutom, 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa akong tagapayo ng Faraon, tagapangisawa ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinagpamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya ng lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin ang lahat ninyong mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Dooy mapapangalagaan ko kayo, 5 taon pa ang tagutom at hindi ko gustong makita ang sino man na inyo na naghihirap. Kitang-kita niyo ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Jose. Ibalita ninyo sa atin ang ama ng ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto at ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak nang niyakap si Benjamin at ito'y na may umiiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinaghakan ng ibang magkapatid. Pagbasa sa epistola ayon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Romano, Kabanata 11, talata 1 hanggang 2 at talata 29 hanggang 32. Ito po ang sinasabi. Ito ngayon ang tanong ko, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan, sa simula pa'y hinirang na niya. Sa ikalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hentil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin. Mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang mga ninuno, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayoy kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin. Ngayon kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanata 15, talata 21 hanggang 28. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin." Sumagot si Jesus sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel na mga sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod ito at nagbakaawa, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya.
mangyayari ang hinihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Ang ama'y papurihan at ang anak at ang diwang banal. Paghahari walang hanggan, nangunat ngayon man, walang hanggan. Amen. Amen.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay sandaling panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pray, O Father, panghawakan mo ang puso't isipan ng bawat isa na nakatuon lamang po, O Diyos, sa iyo, na handang tanggapin ang biyaya ng iyong salita. Itago mo po, O Diyos, sa iyong likuran. Ikaw pong makita, ikaw pong madakil at malulahati. Ang banal na Espiritu ang siya pong aming maranasan sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli ay magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay patuloy na tinatalakay ang stewardship. Dahil po Stewardship Month ngayon. At ang ating pong tema o ating topic for today is spent with greater faith or talents. Na nanggagaling po sa unang Korinto 12 hanggang 5 hanggang 6 na talata. Akin pong sandaling babasahin ang salita ng Diyos ayon po rito. Muli, 1 Corinthians 12:5 to 16. Sa Tagalog po, 5 to 6. Sa Tagalog po, iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. God calls us not merely to possess gifts, but to spend them faithfully for His glory and good of others. Maraming mga panahon na, several years ago, may isang eksperto sa pangunguna na ang pangalan is si Dr. Miles Monroe. At siya ay nagsabi ng isang statement na nakapukaw ng atensyon ng lahat ng mga tao. Ang sabi niya, the richest place in the world is not the oil field, not the gold mine, but the cemetery. Yun daw ang pinakamayaman na lugar sa buong mundo, ang sementeryo. Bakit kaya ang sementeryo? Dahil doon daw ay nakalibing ang maraming mga hindi pa nasusulat ng mga libro, ang mga awit na hindi pa nakakanta, yung mga hindi pa naumpisang mga ministries, at mga pangitain o unrealized dreams. At meron ding mga talento na pinagkaloob ng Diyos, God-given gifts that were never used. Imagine mo, totoo naman, maraming mga pagkakataon na hindi nagamit. Kaya nandun, they were remained buried. How many people die carrying talents that never blessed anyone? Marami na pumanaw. Marami sana silang mga talento, pero hindi nagamit kailanman. How many Christians go to heaven having received gifts from God, but never fully invested them in God's mission? Baka mamaya, marami pala tayong talento, pero hindi natin ipinaglilingkod sa Panginoon hanggang kunin na lang tayo ni Lord. At hindi man lang natin iyan na ipaglingkod sa Kanya. Maaring isang tao, no? Pwede naman siya magturo sa mga bata. Meron namang marunong mag-encourage. Meron namang mahusay mag-organize ng mga ministries. Meron namang mahusay mag-mentor ng mga kabataan. Meron naman siguro sa inyo na marunong mag-lead ng worship. O kaya, meron kayong kakayahan na umpisahan ang feeding ministry. Pero bakit hindi nagagawa? Minsan takot, minsan sasabihin, busy ako, saka ko na lang gagawin, o insecure, o kinukumpara ang sarili natin sa iba, kaya tayo ay hindi makapaglingkod. Ito ay isang sinasabi na tragedya. Bakit? It is also a loss
for the kingdom of God. Kung paano sana nakapag-contribute tayo sa ministry ng Panginoon pero hindi natin nagawa. It is a loss. During Stewardship Month, ang lagi nating iniisip, pera, pag-aalay, pagbibigay. But biblical stewardship is much broader, mas malawak pa ang sinasabi sa stewardship. Katulad ng mga nakaraan na ating mga tinalakay, it includes our time, our treasures, our influence, our opportunities, especially talents. Kaya ang tanong, ano ba ang talent na meron ako? Yan dapat ang tinatanong natin. Ano nga ba? What talent do I have? And the deeper question is, am I spending my God-given talent with faith? Ginagamit ko ba ito ng may pananampalataya para sa paglilingkod? Sa scripture reading natin na 1 Corinthians 12, 5-6, marami daw klase ng paglilingkod, pero iisang Diyos. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone is the same God at work. Pinapaalalahanan tayo ni Pablo na tunay, iba-iba ang ipinagkakaloob sa atin ng mga kaloob. Iba-ibang ministries, iba-ibang paraan tayo ay makapaglingkod. Magkakaiba nga tayo, pero iisa ang ating layunin. We all have a purpose. We are not called to do everything. Siyempre, hindi naman tayo lahat perfecto, hindi naman tayo lahat yung nasa iyo na ang lahat. But we are called to do something. Kaya ang unang punto, no? God gives different talents, but every talent has a divine purpose. May layunin ang bawat talento natin. Different kinds of service, but the same Lord. Tingnan po natin, no? Sinasabi ni Pablo na hindi niya ine-emphasize yung uniformity, pagka-pare-parehas. But he celebrates diversity. Di ba? Totoo naman, magkakaiba ang ating mga kaloob. God never intended the church to be a factory producing identical Christians. Hindi tayo factory na magkakapare-parehas, magkakamukha, magkakaparehas ang mga talento. Hindi, magkakaiba po tayo. Ang iba marunong mangaral. Some can preach, some can teach. Ang iba marunong umawit, ang iba marunong manguna, ang iba marunong mag-organize. Hindi lang po yan. Yung iba ay nandoon yung kanilang pagdanasa na bisitahin ang mga may sakit. Yung iba mahusay magluto. Yung iba marunong magpayo. Yung iba marunong mag-encourage. Ang iba marunong magbigay generously. Every talent matters, no? Maliit man yan o malaki. Unfortunately, maraming tao kinukumpara ang kanilang mga kaloob sa iba. Minsan, isang church member sinabi, hindi naman ako marunong mangaral katulad ni kapatira. Another says, hindi ako marunong kumanta. Another says, ordinaryong member lang naman ako. Pero, ang nais ng Diyos, no? Hindi naman niya hinihiling na tayo ay maging isang talagang sikat o mahusay. Ang nais niya ay maging faithful tayo kung anuman ang kanyang ipinagkatiwala sa atin. Tayo ba ay tapat sa anumang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, malaki man o malaki? Maliit man o malaki. A Wesleyan insight, John Wesley believed that every Christian has a role in God's work. Totoo. Lahat tayo may gampanin. Lahat tayo may tungkulin. Meron tayong pwedeng magagawa para sa gawain ng Diyos. Ang sinabi nga ni John Wesley, do
all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, and at all times you can. Tingnan po natin, pansinin po natin, hindi sinabi ni Wesley, do all the good that the pastor can do. Hindi nyo naman kailangan yung gawin nyo kung anong ginagawa ni pastor. Sinabi niya, do all the good you can do. God expects faithfulness, not comparison. Maraming mga iglesia dito sa Pilipinas, no? Pero ilang porsyento lamang ng mga miyembro ang involved sa ministry. Pare-parehas sa mga tao, makikita nyo umaawit. Pare-parehas sa mga tao na talagang tumatayo para magturo. Pare-parehas sa mga tao na nangunguna sa mga ministries. Pare-parehas sa mga tao na nagplaplano gumagawa ng mga programa. Pero marami nasa sideline. No? Maraming mga mananampalataya nasa sideline lang sila. Hindi dahil sa wala silang talento. Kaya lang, ang iniisip nila, yung kaloob nila ay insignificant. Walang maitutulong. Hindi, it doesn't matter kung ano yon. Church, mga kapatid, sabi, there is no insignificant gift in God's kingdom. Lahat po ng ating mga kaloob na binibigay sa atin ng Diyos ay significant. Ang sabi, kahit isang ngiti lamang sa ating mga kapatiran, that can be a ministry. A visit can be a ministry. Yung patotoo can be a ministry. A skill in technology can be ministry. Yung inyong mga karanasan sa inyong mga negosyo can be a ministry. Isang guro na nagretiro na, kaya niya pa rin mag-disciple ng mga bata. Ang mga nanay, pwedeng mag-mentor sa mga mas nakababata na mga kababaihan. Ang isang ama, pwede niyang gabayan ang mga mas batang mga kalalakihan. A young professional can use social media for evangelism. Diyan mahuhusay ang mga kabataan. Sana nga nagagamit yung husay ninyo sa teknolohiya, social media, para ihayag ang mabuting balita. God gave your talent for a purpose. May layunin yan. Pangalawa, faithful stewards do not hide their talents. They invest them. No? Hindi natin kailangan itago ang mga talento. Kung atin pong alalahanin, if we can recall the parable of the talents sa Matthew 25, ito po ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral. Ang sabi doon, ang isang alipin, no, ay ibinaon ang kanyang talento, no? He was condemned not because he stole it, not because he wasted it. Hindi nga naman nasayang, itinago niya binaon niya. Kaya lang ang problema, he failed to use it. Itinago niya hindi niya ginamit. Marami mga Kristiyano ngayon na katulad nitong alipin na ito, ng lingkod na ito. Hindi sa gumagawa sila ng mga masamang mga bagay. Ang problema, they are not doing the good things God called them to do. Baka mamaya, meron nang sinasabi sa inyo, sa atin, ang Diyos na, hello, may pinagkaloob ako sa iyo, pero dapat mong ipaglingkod. Magilaw ka sa mga bata, bakit hindi mo gamitin? Sumama ka sa mga outreach para magamit mo yung pagkakagilaw mo sa mga bata.
Yung pahusay kang magluto, gamitin mo sa mga feeding programs. Sa mga ganong mga bagay, no? Hindi natin tinatago dapat yung mga kaloob na ibinibigay sa atin ng Diyos. Baka mamaya yung iba, intentionally tinatago yung kanilang kaalaman dahil ayaw nila na lagi na lang silang itatap. Oh, mahusay ka sa ganito. Pwede ba ikaw mag-lead? They are not willing, they are not available in spite of their talents. Dapat, no? Pag pinagkaloob tayo ng Diyos ng talento, salamat, pasalamat tayo at gamitin talaga natin yan para sa paglilingkod, para sa paghahayag ng kanyang salita, no? To be used in His kingdom. Sometimes, no, yung mga talento natin hindi nagagamit. Dahil nga, minsan, may takot sa paglilingkod. Ang iba sabi, baka magkamali ako. Di ba? Minsan naman, din man talaga tayo perfecto. Practice, sabi nga gano'n, makes perfect. Kung sa umpisa, may mali tayo, that is one way of telling us na pagbutihin natin sa susunod. We learn from our experience. We learn from our mistakes. Yung iba naman, hindi ako qualified. But when God calls us, He makes us to be qualified. As long as we are willing and available na magamit niya. He will equip us. Kung dati, mahiyain ka, bibigyan kanya ng boldness to speak. Sasabihin, bulol ako. Pero marami namang ginamit ang Panginoon na talagang naituwid ang kanilang mga pananalita. Kasi hindi naman nanggagaling sa ating kakayahan ang mga bagay na ito na paglilingkod. Kundi, the empowerment of the Holy Spirit will be the one to make us qualified. Hindi natin pwede ikumpara ang sarili natin, ay mas magaling siya. Pwede ba siya na lang? Hindi. Ano man ang meron tayong talento, no? Gamitin natin to. We do not compare ourselves to others. Sasabihin naman ng iba, may edad na ako, matanda na ako. Pwede ba yung mas bata na lang? Ang sabi naman ng mga bata pa ako. Pwede ba yung matanda na lang? O kaya, sinasabi, busy ako. Pero alam niyo ba, ang pananampalataya hindi naghihintay. Hindi naghihintay hanggang sasabihin, pag perfect na ako, pag marunong na ako, pag equip na ako, kailangan ko ng maraming seminar. Aba, sa kaka-attend ng maraming seminar, hindi naman napapractice ano ang silbi ng mga seminar na iyan. Faith steps forward despite uncertainty. Kung ikaw may pananampalataya, kahit hindi mo alam kung anong pwedeng maging resulta, magtiwala ka lang sa Diyos. Eto Lord, maglilingkod ako, bahala ka. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang ministry na ito. Basta ako'y magiging tapat na gagawin ko ito para sa iyo. And the Lord will flourish whatever ministry He has given us. Maaaring iba sa ating mga officers ng council, sabi, hindi ko alam to, hindi ko nasa kasanayan to, hindi ako naturuan nito. But if you step forward with faith, God will equip you. Kailangan lamang you make a particular step. Imagine ninyo, isang magsasaka sa Rizal. Marami siyang mga binhi, sako-sako, nandun lang sa loob ng kaniyang bahay. Sabi niya, ito, iingatan ko to, itatago ko to. No, bibilangin ko yung mga binhing iyan, pero hindi naman niya tinatanim. Anong nangyari sa binhi? Siyempre, hindi niya itanim, so wala siyang aanihin. In the same way, yung mga talento natin, kapag hindi yan nagamit, it will never become a blessing. Hindi yan magiging pagpapala.
kung meron tayong mga talento na hindi natin ginagamit. Take note, the blessing, the talents that God has given us is meant to be used, to be a blessing for others. Hindi natin dapat yan tinatago. Ipinagkakatiwala natin, paglilingkod natin, para maging daluyan tayo ng pagpapala. Sabi, a talent buried in fear produces nothing. Wala. Hanggang banyo ka lang umaawit. Takot na takot ka, umawit sa maraming tao. Dahil sa takot. Walang mangyayari. A talent invested in faith multiplies. Ano bang kaloob na meron ka kapag ito ay talagang ini-invest mo with faith? Yan ay yayabong. Yan ay magmumultiply. Yan. Mare, nag-umpisa ka sa pagme-mentor ng isang tao. Mahusay ka palang mag-mentor, eh. Ginagabayan mo yung mga young people, eh. O, nag-umpisa ka sa isang youth. Tapos, nabalitaan ng kailangan ko rin ng mentor. O, di dumami na ngayon yung i-mentor mo. Kasi, nakikita nila yung effectiveness ng ginagawa mo, not because of your own strength, but because that is God-given talent. Talento yan. Mahusay kang tumugtog ng gitara. Maraming youth. Gusto ko rin tumugtog. Pero ginagawa ba natin na paglingkuran sila if we have time to teach them how to play a musical instrument? Yung mga ganon, no? We invest our time with faith in order that this talent will multiply. Reflection from John Wesley. Sabing ganon, John Wesley strongly rejected passive Christianity. Ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano mo, hindi aktibo. Nandyan lang. Pupunta rito, makikinig, tapos, okay, the-bless ka. Pag uwi mo, walang nangyari. No? There should be an active response to whatever blessings na ating natatanggap sa Panginoon. Pwede nating sa bahay, pagdating natin, may natutunan ako, bago. O sige, ano yun? That is one way of sharing a talent. A talent of, sabi nga ganon, pagkwekwento. Mahusay tayo. Ang mga Pilipino napakahusay sa kwento. Kaya nga minsan, di ba, it would take hours sa kwentuhan. Pero, have we tried na magkwento tungkol sa Word of God? Baka nahihiya tayo. Napakahusay natin. Bangka ang tawag doon, na bumabangka ka sa mga kwento, pero hindi mo na i-share yung tungkol sa Word of God. For Wesley, sabi, grace always leads to action. Dapat yung mga biyaya na ating mga tinatanggap ay talagang isinasa buhay. At yan ay isinasa gawa. He thought that faith expresses itself through works of love. Ang ating pananampalataya daw ay nakikita sa mga gawa natin na may pag-ibig. Sa Wesleyan theology, sabi, God gives grace, but we cooperate with that grace through faithful obedience. Cooperate sa Panginoon. Hindi ko na maano ko nung Tagalog ng cooperate. Bigyan niyo ako ng word. Sige. If not, English na lang. We cooperate with that grace through faithful obedience. Nakatanggap ka nga ng biyaya,
pero hindi ka naman kumilos bilang tugon do sa biyaya na iyong natanggap. Sabi, God supplies the gift. Totoo. Ang Diyos ang nagbibigay ng kaloob. Tayo naman, anong sinusupply natin sa regalo, sa kaloob ng Diyos? Na doon dapat ang ibinibigay natin, yung ating willingness. Handa ba tayo? Pwede ba sabihin na, yes, Lord, yes, Lord. Yung may kantang ganun, yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Are we willing to do and obey kung ano yung mga sinasabi sa atin ng Diyos? God provides the ability. Tayo naman, we provide the availability. Bigyan tayo ng abilidad, available ba tayo para gamitin yung abilidad na yan? The miracle happens when God's grace meets our response. May nangyayari, may himala, kapag yung biyaya ng Diyos, tinutugunan natin. Pangatlo, when we spend our talents for God, God works through us. Ang sinasabi ni Pablo muli, there are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Ito yung pinakasabi na natin, isa sa mga encouraging na katotohanan sa salita ng Diyos. Ang sinasabi, the effectiveness of ministry does not ultimately depend on us. Pag nakita na natin, very effective job. Pero lahat ng yan, it depends on God. Yan. Sabi ni Pablo, it is the same God at work, not us. Ginamit lang tayo ng Diyos. Dahil we gave our time, we are willing to do God's work, and we are available to do God's work. Kaya naging effective ang ministry. Isipin natin, marami tayong mga ministry sa church, pero bakit? Are they effective? Bakit hindi nagiging effective? Kasi nga, wala yung willingness and availability. But if we are there, God will work. Ang nagtuturo, nandun, siya ay nakakapangaral, but God changes hearts. Hindi ikaw ang nagbabago ng puso ng mga taong nakikinig sa iyo pag ikaw ay nangaral. The worship leader sings. Nangunguna siya sa pag-aawit. Pero ang nagbabago sa buhay ng tao ay ang Diyos. Ako, nangangaral ako, I am preaching, but God convicts the sinner. Hindi naman ako ang talagang yung tumatagos yung salita ng Diyos. Pero ang Diyos talaga ang kumikilos. Ginagamit lang niya ako na daluyan in preaching. The volunteer serves. Maraming volunteer. Pero sino ang nagpo-produce ng mga bunga? Di ba ang Diyos? Naglilingkod lang tayo. Pero bakit namumunga ang paglilingkod? Dahil ang Diyos ang kumikilos. Bakit ganun? Para hindi tayo maging proud sa ating mga sarili. We do not look at ourselves, kasi ang galing-galing ko. Hindi. That is pride. We always give credit to God. At kung ang credit ay binibigay natin sa Diyos sa bawat paglilingkod natin, hindi tayo dapat matakot. Kasi hindi naman tayo nagre-rely sa sarili nating kakayahan, kundi sa ibibigay ng Diyos sa atin na kakayahan. Kaya nga, ministry is never about how great we are. It is about how great God is. Sa Philippine context,
Maraming mga local churches, limitado lang ang kanilang resources. Merong mga kongregasyon, maliit lang ang kanilang mga kapilya. Tayo nga, nakikigamit lang tayo ng kapilya. Some struggle financially, katulad ng Kalinawan. Diba? Meron nga silang kapilyang sarili, pero meron naman silang kakulangan financially. Ang iba naman, ay medyo nagkakaedad na ang mga miyembro. Alam mo sa Amerika, kaya nagsasara ang karamihan ng mga kapilya doon, ng mga Methodist, kasi mga matatanda na lang yung mga nag-a-attend hanggang na pumanaw na sila at wala nang mga kabataan na tumadalo. Ang iba naman, no, mga churches, may kakulangan ng mga manggagawa na trained. Pero makikita natin sa mga kakulangan nito, ang kasaysayan ay pinapakita. History shows that God often does His greatest work through ordinary people who simply make themselves available. Sa kasaysayan, hindi hinahayaan ng Diyos na mawala ang ministry. Ginagamit niya ang mga ordinaryong tao katulad natin na who are willing and available to serve Him. Maraming mga leaders ng church, no, nag-umpisa as ordinary volunteers. Naalala ko, ako yung bago kong mananampalataya, ay talaga lahat na lang yata ng ministry ay nag-volunteer ako. No? Isang ordinaryong believer, member. Dahil sa kabo-volunteer. Yung iba naman, nag-volunteer, available. O sige, nagpunta tayo sa Bible study. Let's say, sa Del Rosario. O, may mga batang mga kasama na hindi, syempre, yung mga tinuturuan mong mga adults, dapat pang-adult ang turo mo na hindi maiintindihan ng mga bata, o kaya nasa bata ka, hindi naman, napaka-shallow naman ang itinuturo mo sa mga bata para sa mga adults, kaya kailangang maghiwalay. Pero merong willing and available na, pastor, ako na po ang magtuturo sa mga bata. Ganon sana, no? Someone led a Bible study, someone led Sunday school, may iba na bumisita sa mga miyembro, yung iba nag-organize ng mga youth activities. Yung iba naman, tahimik lang na naglilingkod. They do not want to be, lang sila, low profile lang sila. Pero at the background, naglilingkod sila. Ginagamit ng Diyos ang mga ordinaryong mga gawa na ito upang ma-accomplish, no, yung mga extraordinary purposes na nais niya. Masabihin natin na napakasimple lang itong ginawa ko, pero sa Panginoon, it is accomplished for extraordinary purposes. Never underestimate what God can do through a surrendered talent. Pag yung mga talent natin, sige Lord, salamat. Ito po, sinusuko ko ang aking sarili. Lord, paglilingkod ako sa iyo. And you will see na He would do a lot of things, no, do sa talento na ating ipinaglingkod sa Kanya. Never underestimate. So for reflection, ang tanong, what talent has God entrusted to me? Ano ba ang talento? Am I using it or hiding it? What fears are preventing me from serving? How can my talent bless my church and community? Ang sabi, if everyone serve the way I serve, what kind of church would we become? Diba ang ganda? Kung lahat tayo ay naglilingkod, maraming magagawa ang Diyos. Kaya tayo, we pause and reflect.
Ang issue ay hindi meron ba akong talento o hindi. Ang issue, yung talento bang yan, ginagamit ko sa paglilingkod sa Diyos. So, concrete action for this week, mga konkretong mga gawa na pwede nating gawin. Sa mga magulang, identify one gift God has given you and intentionally use it to bless your family this week. For the young professionals, volunteer in one ministry area where your skills can help the church. For senior citizens, share your wisdom and faith journey with young believers. Totoo naman. Marami tayong experience, marami tayong kaalaman, mga senior citizens. For church leaders, invite and mentor at least one new servant in ministry. Pag church leader tayo, hindi tayo tunay na leader kung wala tayong mini-mentor na magiging isang leader din. Kailangan may sumusunod sa yapak natin na kung ikaw ay leader, mayroon kang tinitrain to become a leader. For every member, ask God this simple prayer. Lord, show me where my gift can make a difference. Tukoy mo sa akin, Panginoon, no? Ano yung kaloob ko? Ano yung talento ko? Para po ipaglingkod ko. Then, act on what God reveals. Pag sinabi na, pinaalam na sa'yo ng Panginoon, ay, mahusay pala ako sa ganito. Kumilos ka. Ang challenge si Wesley, no? John Wesley once said, you have nothing to do but to save souls. Hindi niya sinabi, mga pastor lamang. Ang sabi niya, lahat ng Kristiyano, lahat ng mananampalataya, ang buhay nila dapat ay daluyan ng biyaya ng Diyos. Yung mga talents natin, hindi yan trophies. Parang si Alex Ciala, may mga trophy. Pag may talento tayo, hindi natin pinagsisigawan, ito, trophy ko. Ito yung, magaling ako dito. Tools po iyan. Ginagamit ng Panginoon yung mga talents nating iyan. Hindi yan dekorasyon. O kaya, no, may certificate ka. Oh, natapos ako sa seminar. Yan, natapos ko sa seminar. Tapos yung certificate mo, dinisplay mo doon sa bahay. Nagtapos ako ng, let's say, worship leading. Yan. Nagtapos ako ng how to conduct Bible study. Ay, meron ka certificate. Pero, hindi dapat yan dekorasyon. Ha? Dapat, yan ay ginagamit. Hindi yan possessions to keep. Yung mga kaloob na meron tayo, hindi yan mga pagmamay-ari natin na atin lamang tinatago. We store. But those are resources to spend. We spend. Kaya nga spend in faith our talents. Talagang pinagkakaloob natin. When you say spend, ginagamit. The question God will ask us is not, how talented are you? Talentado ka ba? Pero, ang tanong talaga ng Diyos, how faithful were you? Tapat ka ba? In conclusion, balang araw, tatayo tayo sa harap ng Diyos. Hindi naman niya tayo i-compare sa ibang mga mananampalataya. He is just concerned with who we are. Hindi niya tatanungin, bakit hindi ka katulad ni ganito? Hindi niya sasabihin na He will ask us, anong ginawa natin sa binigay niya sa atin? Yan ba, yung mga talento ba, yung mga kaloob, ay talagang ginamit natin sa Kanya para sa paglilingkod ng may katapatan?
Yan ba ay nagamit para pagpalain ang iba? Tayo ba ay nakilahok, nakibahagi sa misyon ng Diyos? Mga kapatid, God is not looking for perfect people. He is looking for available people. Ang trahedya daw is not dying tired from serving God. Hindi trahedya yung ikaw ay namatay na pagod na naglingkod sa Diyos. The greatest tragedy is dying with God's gift still unused. Marami ka palang talento hanggang pumanaw ka na lang na hindi nagamit yung mga kaloob na yan. Kaya sa atin, let us not merely possess talents. Spend them generously. Spend them courageously. May katapangan, walang takot. Spend them faithfully. And as we do, may we discover that the same God who gave the gift is the same God who works through it. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukan ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibus ko sa inyo ang masaganang pagpapala. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga biyaya na aming natanggap sa paghahandog po ng ikapu at pagawain. Ito po ang aming itinataas at ibinabalik po sa inyo upang maipatuloy ang mga gawain at pagpapalaganap sa inyong iglesia. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Puri ng nagpapala, Diyos na buwan sa nilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Amen. 1 Timothy 2:8 Pagpalain mo ang iyong mga anak,
Tayo po ay manalangin. Inaanyayahan ko po ang nais pong pumunta po sa harap upang idulog sa Panginoon ang kanilang mga personal na mga panalangin. Maraming salamat po, O Diyos, dahil muli ay pinaalalahanan mo kami na minsan, Lord, hindi namin nagagamit yung mga kaloob mo. Dahil sa takot, ayaw po namin magkamali. Kahit sa mga pag-awit, ayaw po namin maging sintonado. Pero Lord, kung nandun po yung willingness and availability namin, Panginoon, Ikaw po ang mag-i-equip sa amin. Pagyayamanin mo po ang mga kaloob na binigay niyo po sa amin. The resources, Lord, that you have given us. Ang kailangan lang namin to step forward in faith na ikaw po ang kikilos para, O Diyos, maging effective ang mga talento na aming ipinaglilingkod at ginagamit para sa iyo. Panginoon, marami ding salamat dahil, O Diyos, patuloy mong ipinapakita ang iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Despite, Lord, na sometimes na nagkukulang kami. Pero tinutugunan mo palagi ang aming mga pangangailangan sa aming pamilya, O Diyos, sa aming mga trabaho, sa aming mga pag-aaral, sa aming mga ministries. Dumaan po ang mga bagyo, pero nakasurvive po kami. Bumahaman, pero hindi po naging hadlang ang mga ulan, ang bagyo, ang baha, para kami ay patuloy na maglingkod sa iyo. At patuloy niyo po tinutugunan yung mga pangangailangan, pagkain sa araw-araw, kalakasan, kalusugan, proteksyon, gabay po, Panginoon. Salamat po because hindi po yan dahil kung sino kami, kundi kung sino ka, the great God, the ever-faithful God, the ever-loving God, that in spite of our weaknesses, in spite of our shortcomings, patuloy ka, O Diyos, na naroon yung pasensya mo sa bawat isa. Amazing grace. Biyaya na nanggagaling sa iyo sa araw-araw. Kaya, Panginoon, marapat lamang na tugunan namin ito, yung mga biyayang ito ng aming paglilingkod sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo sa aming iglesia. Salamat dahil sabihin na may mga pagkukulang, may mga kakulangan, pero hindi ka talaga nagkukulang. Binubuhos mo pa rin po, Panginoon, ang mga biyaya. We may say na we are few in numbers, pero hindi namin nakikita you're increasing our numbers. Dahil hindi namin alam hanggang saan umaabot ang aming mga pagsamba sa iyo. Ikaw ang Diyos na kumikilos. We may have different gifts, pero iisang Diyos ang aming pinaglilingkuran. Iisa, O Diyos, yung purpose. May purpose ka sa aming mga buhay. And that is, Lord, maihatid ang mabuting balita sa iba. Sa maliliit na mga talento, abilidad, Lord, it matters to you. Nagagamit mo po iyan. Maaring iba nasa likuran, nasa background, pero Panginoon, you recognize every act that we do for you. Salamat po, O Diyos, sa mga ministries ng church na ito. Patuloy mo po, O Diyos, na
kalingain ang aming mga kapatiran na nasa Kalinawan Mission. Maraming salamat po sa pagpapagal ng aming kapatid na si Brother Albert Sembrano na siya pong inyong ipinadala doon para, O Diyos, iatid ang biyaya ng iyong salita, ang guidance po sa mga mananampalataya doon. I pray, O Father, ingatan mo po ang mga kapatid po naming naroon, ang aming kapatid na si Albert sa kanyang paruot parito, bigyan niyo po ng kalakasan, kalusugan, pag-iingat, at nawa, O Diyos, ay bigkisin mo ang iyong mga mananampalataya sa Kalinawan Mission upang sa ganon ay dumating ang panahon na they can stand on their own. They can be a local church na gamitin ang mga talento na ipinagkaloob niyo po sa kanila upang sila ay maging independent po, Panginoon. At magtiwala sa mga resources ay pagkakaloob mo financially. Alam po namin, Lord, na ang lahat ng tinatangkilik namin ay nanggagaling sa iyo. I pray, O Father, makita po ito ng aming mga kapatiran na naroon sa Kalinawan Mission. That whatever small amount that they could give, pero kung ang lahat po ay magtutulungan, ay lalaki po ang mga kanilang ipinagkakaloob. Hindi lamang financially, kundi yung mga talento, yung time, availability po, Panginoon. We thank you, Lord, for our church, Taytay United Methodist Church. Salamat dahil, O Diyos, ay patuloy mo ibinubuhos ang mga biyaya mo sa lahat ng mga aspeto. Na nandiyan, marami po kaming mga ministries na patuloy mo po, Panginoon, na ginagamit para ihatid ang iyong salita sa hapay na mangga. Maraming salamat. Unang-una kay Ate Nori na ginagamit mo ang kanyang tahanan, O Diyos, para maging lugar na kung saan ang mga tao ay makakapagpulong para po sa pag-aaral ng iyong salita. Salamat sa mga outreach po doon sa mga bata na kung hindi man umulan, ay nakita po namin na minsan ay mga 4 na po na mga kabataan ang nagsipagdalo sa outreach. At nakikita po namin talaga yung eagerness ng mga bata na makinig at marinig ang iyong salita. Salamat po sa CRIC na ministry kahapon na kung saan muli ay tinawag mo yung mga bata, O Diyos, para magkaroon kami ng gawain doon. At nawa sa mga susunod po ang mga panahon ay mas marami pa po kayong tatawagin ng mga bata at mas marami pa mga volunteers that would give their availability and willingness to be used by you. Salamat, O Diyos, sa mga bawat mga Bible study groups, care groups po, Panginoon, na kung saan talagang nagpapalalim sa pananampalataya at kaalaman tungkol sa iyo. Nagpapalakasan po, Panginoon, na kahit hindi maganda ang panahon, but somehow through mga Zoom meetings ay nairaraos po na nangyayari ang pagpapalakasang ito. We pray for our Rizal Philippine Annual Conference is salamat sa mga programa po, Panginoon. Sa mga nakaraan na mga programa na how to Lord teach or train leaders na o Diyos, yung mga dumalo na mga 100 na katao kahapon ay tunay that they would step forward to become Christian leaders, to lead others, turuan ang iba to become leaders on their own. Panginoon, we pray continually for our country. Nawa, O Diyos, ang mga nasalanta ng bagyo, ang wala ng tahanan, binaha. Kalingain mo po sila, Panginoon. Nawa maabot po ng mga LGUs, mga non-local government units, O Lord, ng mga kapatiran, mga iglesia, O Diyos, para
maitugunan yung mga pangangailangan nila. Salamat po dahil naging kanlungan po ang RPACE na kung saan 10 pamilya ang kasalukuyan po na kinakalinga po rito dahil sila po ay nawalan ng tahanan na nakaraang bagyo. Sa mga ganitong pagkakataon, O Diyos, gamitin mo po ang iyong mga anak para maibsan po yung naranasan po nila na kahirapan at mahatid po ang kanilang mga pangangailangan. At nawa, O Diyos, maibahagi po rin namin ang iyong salita. We pray continually for those who are sick, Panginoon, na hindi nakadalo dito sa kadahilanan na sila ay may karamdaman. I pray, O Father, patuloy niyo po silang pagalingin at hipuin sa mga parte ng kanilang katawan na nangangailangan ng kagalingan. Salamat, O Diyos, dahil Ikaw ang dakilang manggagamot. Continue, O Lord, na total healing for our brethren na dumaan po sa mga surgery, dumaan sa mga matinding mga sakit, pero they are surviving. Sa mga cancer survivors po, Panginoon, sa mga nag-undergo ng mga spine surgery, kung ano-ano pa, Panginoon, ng mga operations. I pray, O Father, hindi ko po sila ma-mention ng lahat, pero batid mo po kung sino po sila. Kaya po, Panginoon, I pray for them. We pray also for those na who would continue, O Lord, na mag-undergo sa mga operations, dialysis, yung mga anak po who would go on cesarean. Sa ngayon pa lang, Panginoon, ay palakasin mo po ang kalusugan ng mga nanay na nagdadalang tao, that keep them safe, O Lord, para sa panahon na nandun na po na sila'y magsisilang ay makita po namin ng kalusugan at katagumpayan po, Panginoon, ng panganganak ng kapatid po namin ito na mag-undergo ng cesarean. Maraming salamat po, Diyos. Meron kaming mga kapatiran na naririto. Kilala mo po sila at alam mo po ang kanilang mga personal na mga idinudulog sa iyo. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kasagutan na pinakamainam na ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po muli sa pagkakataon ng aming pagdulog sa iyo. At alam po namin, you are the God who hears our prayer. And we know, O Lord, that you will give us the best answer to our prayers. Tayo po ay patuloy sa ating pag-awit ng last stanza. Give me the faith which can remove. Muli, O Diyos, maraming salamat sa natapos po naming pagsamba sa iyo. Nawa ikaw po ay nalugod dahil ito po ang aming alay sa iyo ng pagsamba. Nawa, O Diyos, ay tunay na naitaas namin ang iyong pangalan dahil sa iyo, O Diyos, ang kadakilaan at kaluwalhatian. Salamat sa mga anak mo na naririto sa aming paghayaw po, Panginoon, ay ang mga biyaya na aming natanggap
ay patuloy po naming ibabahagi sa lahat po ng aming nakakasalamuha. Ngayon, itaas natin ang ating mga kamay. Ang patuloy na biyaya ng pagmamahal ng Diyos Ama ay ating matanggap. Ang biyaya ng kaligtasan, kapatawaran sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo ay mapasa atin, at ang kaaliwan at kapangyarihan ng banal na Espiritu ay mapasa atin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tayo po, palakpakan po natin ang Panginoon.